Di mo subukan, ngayon sa Kanya'y lumapit. Siya sa'yo'y naghihintay, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit at manalin ng lubos, walang imposible sa Diyos. Kapangyarihan niya'y dakila, pangako niya'y buhay na sa kanan, walang imposible sa Diyos. Kanya'y umay kabiguan, sakit o mga karamdaman, magagawa ng lunasan, walang imposible sa Diyos. Patatawarin ka ni Jesus, lumapit at manalin ng lubos, walang imposible
Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po sa lahat ng ating mga kapatid. Muli po ay naririto po ang ating programang Sa Diyos Walang Imposible. Hanap mo ba? Ito po ang inyong programang naghahatid ng pag-asa, pagpapala at mabuting balita mula po sa salita ng Diyos. Kaya't halina po kayo mula po sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba't ibang panig ng mundo. Muli pong samahan ninyo ang lingkod ng Diyos, Pastor Manny A. Dalena. Sama-sama po tayong mag-aral, magsaliksik at magbulay-bulay ng kanyang mga salita. Sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang... Sama-sama po nating umpisahan ang ating araw sa pamamagitan po ng kanyang mga salita upang tayo po ay lubos na pagpalain ang ating buhay at sa gayon po ay makilala pa natin ng lubos ang ating Diyos na ating pong pinaglilingkuran. At sa umagang ito, manalig at sumampalataya po tayong lahat na tayo po ay pagpapalain ng Diyos at may himala siyang gagawin sa buhay ng bawat isa ngayong umagang ito. Amen po ba mga kapatid? Ang landas mo ay nais mong itama. Kaya binabati natin ang ating mga kapatid mula po sa bansang Canada. Isang mapagpalang hapon ngayong hapon niyo to sa inyo. Habang kayo po ay nagtatrabaho, ay nanonood po kay Brother Israel at Sister Marilu Quinto. Good afternoon po sa inyo mga kapatid at sa inyong anak na si Chelsea. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos. At mula naman po sa Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Lisa Villarico at ang kanyang mga anak. Ganun din po mula po naman sa atin pong lugar dito sa may Pandi, Bulacan. Binabati po natin, sabi niya, ingatan ng Panginoong Diyos at patuloy na magpasakop sa Kanya. Praise God! At siya'y bumabati po at ang pagbati niya isang happy birthday kay Emmy Galvez. Hallelujah! At ang kanyang wish ay iingatan ka raw ng Diyos at patuloy kang magpasakop sa Panginoon Diyos, ha? Good morning kay Sister Rose Avila ng Pandibulacan at sa iyong asawa at sa iyong mga anak. At gayon na rin sa iyong mga kapatid na si Ruby Cawelan Lopez at Apple Cawelan Salhay. At gayon din kay Kuya Rolly Cawelan. Hallelujah! Praise the name of Jesus! And also, good afternoon from Canada. Binabati natin ang isang mapagpalang hapon, Sister Chiki Nadia Zobrepenia at ang kanyang asawa na si Edison Zobrepenia. Ganun din ang kanyang sister na si Leia Rosas at ang kanyang mga anak na si Isabel Nadza Jed. Praise the name of Jesus. Hallelujah. And also, good morning kay Estelita Vidal. Taga-saan po, Sister Estelita? Mangyari po lamang pakilagay po ang inyong lugar na kung saan po kayo nanonood at nakikinig ngayong oras na ito. Isang mapagpalang umaga sa iyo, kapatid na Estelita Vidal at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, ha? At mula naman po sa Dasmariñas, Cavite, binabati natin ang isang mapagpalang umaga si Brother Luisito Miquiyabas. At ganoon na rin po si Ate Eloy Labis Miquiyabas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. Kung sa Kanya nagtitiwala, sa Diyos walang imposible. At sa Dasmariñas pa rin, binabati natin ang isang mapagpalang umaga. Sabi niya, good morning po sa lahat. Praises to God. Kay kapatid na Chef Branzuela Bambalan. At gayon din po sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, Sister Shea. At balik tayo sa Canada. Binabati natin ang isang mapagpalang hapon, ang ating kapatid na si Sister Nemia Chupas Tabula. Magandang umaga, Pastor, at sa lahat ng mga kapatiran. Gayon din po sa iyo at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan na kina Dayan at JR. At sa iyong mga apo na sina Maxine at Mia. Pag-ibig ng Diyos. Sabay na rin natin from Florida, US of A. Binabati natin si Sister Apple Pinsan Magana. At ganoon din kay Brother John Magana at ang inyong kasama, bagong kasama dyan ngayon sa inyong bahay, ha? Kay Mami Carmelita Hartsa.
Kumusta na po at malayap at maligtas na siya po'y nakarating dyan sa inyo sa Florida, US of A. Good morning po, good afternoon po, Mami Carmelita. Kung sa Kanya ka lalapit, sa Diyos walang imposible. At ngayong pong umagang ito mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan at ang ating pong mensahe ay pinamagatan po natin, Waiting on the Lord's Action. Waiting on the Lord's Action na may hashtag po, pagod ka na bang maghintay? Kapatid, ilan sa inyo rito ang napapagod ng maghintay sa mga pangako ng Diyos sa kanilang buhay, ha? Naiinip na ho ba kayo mga kapatid? Yan po ang ating pong tatalakayin sa buong isang linggong ito. Sa Diyos walang imposible. From San Pedro, Laguna, binabati natin isang mapagpalang umaga si Sir Becky Acuña Atendido at ang kanyang asawa na si Brother Bob Yuson Atendido. Ganon din na po ang kanyang mga anak at ang kanilang apo na si Ali at si Ado. Praise the Lord. At mapagpalang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa programa ng Sa Diyos Walang Imposible. Yan ang pagbati sa atin ni Brother Max Arsadon Tapulaw. Okay, isang mapagpalang umaga rin sa iyo, Brother Max, at sa iyong mga kasamahan dyan, kina Dayan Lee, Donna, Daryl at Russell, at sa iyong mga apo na sina si Kaina, Ken at Pen. Nanalig, sa Diyos walang imposible. And good morning din po kay Sister Alice Dacer Dorano at kay Brother Nab Dorano at kay David Borenaga. Kanya ka lalapit, sa Diyos Oh, hallelujah! Watching from Calamba, may biyahe pala si Brother Fred Lopez. Nasa biyahe, praise God, hallelujah! Ingatan ka ni Lord, Brother Fred, mula dyan sa Calamba, at binabati rin natin ang iyong may bahay na si Sir Lori Lopez at ang kanyang mga anak na sina Angel at Jello, ganun na rin ang kanyang apo na si Sophie. At mula naman po sa may Aristocrat Village, praise God, mapagpalang araw po, Pastor, at sa lahat ng mga kapatid. Maraming salamat sa Panginoon sa bagong umaga, pagkakataon, provisyon at pag-ibig na binibigay niya sa atin, binibigay sa atin ng Diyos sa araw-araw. Pinakamataas na papuri ay binabalik kung lahat sa ating Diyos na buhay. Yan po'y galing kay Sister Ningneng Moreno Ragasa. Well, praise God. Totoo po yan, mga kapatid. Dapat natin pasalamatan si Lord ngayong umagang ito. Okay, magandang umaga sa iyo at gayon din kay Brother Francis at sa iyong mga apo na sina Goko, Goten at Gohan at lalong-lalo na sa inyong manager na si Christian Ju. sa Diyos walang imposible. Kung sa Kanya nagtitiwala, sa Diyos walang At imposible. magandang umaga rin po kay Nanay Carmen Sonido. Good morning po, Pastor, at isang mapagpalang umaga sa lahat ng Sa Diyos Walang Imposible. Yan ang pagbati sa atin ni Nanay Carmen Sonido. Okay, ganun din po kay Tatay Nick Somido, praise God. At isa rin pong pagbati ng isang mapagpalang umaga kay Sister Marlene Soribio. Blessed morning po sa lahat ng kapatiran at sa iyo, Pastor. God bless us all. Amen to that. Hallelujah. And also good morning to your daughters na sina Elika, Elaine at Jelay. At ganun din po kay Myra Kiyoge. Isang mapagpalang umaga, Sister Myra Kiyoge. At sa iyong mga kasamahan sa inyong tahanan, Sabi ni Sister Apple, Pastor, maraming salamat po ulit nung Saturday. Ang ganda din po ng message nyo. Amen to that. Praise God. Glory to God, Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Isang mapagpalang umaga po kay Brother Leo Rosas at kay Sister Nene Rosas at sa iyong mga kasamahan dyan, At ganoon din po, isang mapagpalang umaga kay Mami Lydia Mendrique Magana ng Bergonville Subdivision sa Las Piñas. Praise God. Sabi niya, good morning, Pastor Manny and everyone. Amen to that. Bukas pa darating ang mami niyo sa Florida. Hallelujah. Bukas pa pala. Okay. Malaya at ligtas na makauwi siya dyan. Hallelujah. Praise God. Okay, good morning din po kay Mami Remy Soribio at sa iyong asawa na si Tatay Marino Soribio na nagdiwang ng kanyang kaarawan,
Happy birthday kay Tatay Marino Soribio. Alright, bago natin ipagpatuloy ang ating mga batian, tayo po muna ay dumako sa ating pong opening prayer. Lumagay po tayo sa diwa at presensya ng ating dakilang Diyos na buhay. Napupurihin, sinasamba, dadakilain, inataas ka namin. Panginoong Jesus, Ikaw ang Diyos na aawitan, biyaya mo'y pasalamatan, pag-ibig mo'y wagas. Aming Panginoon, ang banal mong Espiritu. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, ngayong pong umaga kami ay nagpapasalamat sapagkat pinagkalooban po ninyo kami ng isang panibagong umaga. Isang dagdag na araw sa aming buhay upang kami ay makapagpatuloy na maglilingkod at mag-aaral ng iyong mga salita bilang karagdagang kaalaman, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Ang aming dalangin, ang iyong banal na Espiritu ang sa amin ay maghari, pangunahan at gabayan kami sa katotohanan ng iyong mga salita. Kayo po, O Diyos, ang magsalita para sa amin, maging guro na magtuturo sa amin upang sa gayon ay aming lubos na maunawaan ang mga kapahayagan at mensahe sa araw na ito. Maging bukas at maging malaya ang aming mga isipan at ang aming mga puso. Alisin po ninyo ang lahat ng mga bumabagabag at mga nagsisilbing hadlang sa aming pag-aaral at sa aming pagsasaliksik ng iyong mga salita. Kaya naman lalapit po kami na nagpapakumbaba, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanang nagawa at ginawa, upang sa gayon ay maging katanggap-tanggap at kalugod-lugod ang aming buhay sa iyo sa umagang ito. At amin pong aangkinin ang kapangyarihan ng iyong mga salita sa aming buhay, sapagkat ang salita mo ay mayroong palaging taglay na kapangyarihan, sinusundan ng mga tanda, himala at kamamalaghan. Kaya maraming salamat po. Ako na yung lingkod, muli nagpapasakop sa iyo. Napatan po ninyo ako ng karunungan at kaalaman, upang sa gayon, O Diyos, ay maihayag ko ang iyong salita nang naaayon sa iyong kalooban. Salamat po, Ama. Ngayong umaga, ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas sa aming kalagitnaan. Ibinabalik namin sa iyo ang lahat ng mga papuri, pasasalamat sa tanging pangalan lamang po ng iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming dalangin. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah, Hallelujah, glory, glory to God. Praise the name of Jesus. We praise you, O God. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay. Praise God! Pinupuri natin ang Diyos sa buhay po ng ating kapatid, Sister Emmy Diaz. Good morning, Pastor Manny at mga kapatiran. A blessed day to all. Praise God! Hallelujah! Yan ang isang magandang pagbati sa atin ngayong umagang ito ng ating kapatid na Sister Emmy. Gayon din sa iyong mga anak na nagwo-work from home, kina Jonah, Ivy at Reds, at sa iyong apo na si Rayhan. Sister Emmy, pakiremind lang po, Sister Jonah, doon sa ipinagagawa kong awiting Sa Diyos Walang Imposible. Yung cover po ng Sa Diyos Walang Imposible. Pakiremind lang po. Salamat po. A blessed Tuesday to all. Good morning. Yan ang simpleng pagbati sa atin ni Brother Bob Yuson Atendido.
pakibati at pakisama sa panalangin ang ating mabait at masipag na asawa sa kanyang kaarawan today. Alright! Amen to that! Happy birthday kay Sister Aida Nebres. Praise the Lord. Good morning, Brother Lloyd. Yes, amen to that. Hallelujah. Good morning din sa inyong mga anak, kina Adrian, Lloyd at LA, at sa inyong mga apo na sina Liza at EJ. Ilang kay lupin sa kabutihan mo, O Diyos, ako'y natagpuan. Alright, good morning din po kay Sophia Maurice Briana. Good morning po, Pastor, from Isabela. Hallelujah. Alright, praise God. Sister Bernadette Cortez po ito. Okay, nakauwi ka na sa Isabela, kapatid? Wala ka na sa iyong dito sa Las Piñas, nakauwi ka na? Good morning din sa iyong mga kasama dyan sa inyong tahanan, ha? And from Muntinlupa, binabati natin ang isang mapagpalang umaga, Sister Julie Magpantay. Hallelujah. Taga-Alabang Muntinlupa po siya. At gayon din, Sister Julie, sa iyong mga kasama dyan sa iyong bahay, ha? Praise God. Oh, Sister Estelita Vidal, good afternoon from West Virginia pala siya. Amen to that, ha? Good afternoon po dyan sa West Virginia. Estelita Vidal, sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, ha? Praise God. Oh, evening, ha? Gabi pala. Gabi po pala sa West Virginia. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon Diyos. Edita and Marita. Sino po si Edita and Marita? Good morning din po kay Edita and Marita. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ng Diyos na buhay. Sa kahirapan ay walang sa karamdaman. Alright, bago ang lahat, mga kapatid, hatutugan muna natin ng isang awitin si Sister Aida Nebres. Hallelujah! Happy na birthday pa, Sister Aida! Happy birthday to Happy you. na birthday pa! Happy birthday to Happy you. na birthday pa! Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Alright! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the stars burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Happy na birthday pa, Sister Aida! Good morning kay Sister Lily Pangilinan at kay Brother Albic Pangilinan. Gayon din sa iyong mga anak na sina Alem at Jeremy. At good morning din kay Sister Eliza Nicole Robles. At maging kay Sister Frances Painsan ng Bohol. Kumusta na po, Sister Frances? At dyan mga kasama mo dyan sa inyong tahanan, ha? Yung mga aso ninyo, ha? Prayer request, please pray for Carmelita Hartzag Smooth and Safety Flight from Incheon to Florida po. Thank you. Amen to that. Mangyayari po yan na maligtas at mapayapa ang kanyang paglalakbay. Alright, mga kapatid, tayo po ngayon ay magpapasimula na sa ating pong mensahe ngayong umaga. Ihanda na po natin ang ating mga gamit, lalong-lalo na ang Biblia, ang ballpen, lapis at papel or notebook. Alright, praise God, and don't forget to engage. Hallelujah. I-comment po ninyo ang inyong mga insight, mga idea po ninyo, mga saloobin po ninyo. Kayo po ay makipagtalakayan sa akin, ha?
Praise God. Napakasarap na tayo po'y nag-uusap pagdating po sa salita ng Diyos sapagkat lubos tayong pagpapalain kapag tayo po ay nagbubulay-bulay ng kanyang mga salita. Gaya po ng aking sinabi, ngayon po umaga, ang pamagat po ng ating mensahe is Waiting on the Lord's Action. Pagod ka na bang maghintay? Yan po ang ating pong hashtag ngayon. Praise God. Marahil, sa mga oras na ito ay naghihintay ka pa rin na sagutin ng Diyos yung pong matagal mo nang hinihintay na kagalingan ng iyong mga sakit o ng iyong mga karamdaman. Siguro, sa mga oras na ito kapatid, napapagod ka na sa kahihintay ng right guy or right partner sa iyong buhay, kaya hanggang ngayon single ka pa rin o baka naman naiinip na tayo kung kailan ba matatapos ang pandemyang ito na kinahaharap natin. Sa kabila ng napakaraming simbahan ang nagdadasal para malagpasan natin ang krisis na ito. Matagal ka na bang nagdarasal na magkaroon ka ng trabaho at naghihintay ng tawag sa mga ina-applyan mo pero parang tahimik ang Diyos at para bagang walang ginagawang aksyon sa ating mga panalangin? Napapatanong na tuloy tayo kung talaga bang totoong sumasagot ang Diyos at gumagawa ng himala? Ha? Mga kapatid, sa umpisa madaling manalangin at maghintay ng kasagutan. Subalit kung ang sagot ay tumatagal na ng napakatagal, marahil nagsisimula na tayong magduda at isipin na nakikinig ba talaga ang Diyos sa atin o baliwala lang ba talaga ang mga dasal natin? Ito na siguro ang pinakamahirap na gawin ng bawat isa sa atin, ang maghintay sa aksyong gagawin ng Diyos sa ating mga panalangin sa Kanya. Sa umpisa lang madali, pero pag dumaan na yung araw, dumaan na yung linggo, taon, napapaisip na tuloy tayo at nagtatanong, may pag-asa pa ba talagang makapagtrabaho ako sa abroad? Ha? Mababayaran ko pa ba at makakaahon pa ba ako sa mga pagkakautang ko? Magkakaanak pa ba kami na asawa ko? Pagod ka na bang maghintay, kapatid? Sumusuko ka na ba dahil sa pagkainip? Marami siguro ang sa atin ay unti-unti nang nalulusaw ang pag-asa sa tila baga ay napakatagal na pagsagot ng Diyos sa ating mga panalangin. Kapatid, ngayong umaga marahil ang kailangan lang nating baguhin ay ang proseso ng ating paghihintay. Sa linggong ito, pag-aaralan natin ang kahulugan ng paghihintay sa aksyon ng Diyos sa ating mga panalangin at ang tamang paraan ng paghihintay. Amen po ba? Praise God. Napakahalaga po ng araling ito upang sa gayon, bawat isa sa atin ay hindi ho mawalan ng pag-asa. Hindi ho tayo panghinaan ng ating kalooban. Natural lang na tayo po ay mapagod. Pero iba ho kapag tayo po ay sumusuko na po. Kaya, di ba nga, sinasabi ko po sa inyo, yung salitang push, ha? Push, pray, until something happen. Hallelujah. Sa aklat po ng mga awit, Psalms 27 verse 14, kung kayo po ay may mga Bible, mga kapatid, basahin po natin ang sinasabi ng Diyos tungkol po dito. Sabi rito sa Psalms 27 verse 14, wait for the Lord. Wait for the Lord. Be strong. And let your heart take courage. Yes, wait for the Lord. Maliwanag po mga kapatid ha. Maghintay ka sa Panginoon. Magpakatibay ka. At huwag mong hayaan na ang puso mo ay manghina. Palakasin mo ang iyong puso. Yan po ang sinasabi rito. Yes, maghintay ka sa Panginoon. Hallelujah. At ang sabi po sa Psalms 37 verse 9,
For evildoers will be cut off, but those who wait for the Lord, they will inherit the land. Hallelujah. Ang mga gumagawa ng kasamaan, sabi dito, ay puputulin, aalisin, tatanggalin. Subalit ang mga naghihintay sa Panginoon ay mamanahin nila ang lupain. Glory to God. Kaya ngayong umaga, kapatid, ay magkakaroon po tayo ng serye ng pag-aaral tungkol po sa paghihintay. May mga ilang mahalagang katanungan na maaari nating itanong ngayong umagang ito. Mga kapatid, marahil magtatanong tayo, ano ang ibig sabihin ng maghintay? Ano ba ang nakasangkot o nakapaloob sa paghihintay? Paano tayo maghihintay? Sino at ano ang hinihintay natin? Bakit tayo maghihintay? At hanggang kailan tayo maghihintay? Praise the Lord. Hallelujah. So ngayong umaga, ihanda natin ang ating mga sarili. Praise God. Sa dictionary, ang ibig kong sabihin ng waiting is the act of remaining inactive or stationary. The act of remaining inactive or stationary, or a period of time spent waiting. Yung bang ikaw ay, kumbaga, naghihintay ng tamang panahon. Okay? Naglalaan ka ng oras sa paghihintay. Yan po ang sinasabi ng Webster Dictionary. Okay? The act of remaining inactive or stationary. Wala kang ginagawa habang naghihintay. Nasubukan na ho ba ninyo maghintay sa mga kadate po ninyo nung kayo po ay mga magkasintahan pa lang at magkikita po kayo sa isang lugar? Praise God, pupunta kayo, meron kayong tagpuan. Kung sino man ang mauna sa inyo roon, ay nakatunganga doon at naghihintay. Mayat maya, tingin ang oras kung darating ba yung ating kadate, yung ating katagpuan, ay darating ba sa ganitong oras? Praise God, matyaga tayong naghihintay. Kumbaga, stationary doon, hindi ka aalis sa lugar na yon. Dahil baka umalis ka, dumating naman siya, magkasalisi kayo. Tama po ba mga kapatid? Praise God. Yun po ang ibig sabihin sa Webster Dictionary ng tinatawag na waiting. Samantalang sa New American Standard Bible, praise God, sa Old Testament, ang salitang wait, ginamit po ito. Madalas po sa Bible, yung wait po in the sense of waiting on the Lord is the Hebrew, na ang salitang Hebrew ay kaba. Q-A-V-A-H, nang ibig pong sabihin, to bind together. To bind together. Hallelujah. Para bagang yan ay isang dalawang bigkis. Kumbaga, yung pong nagtitirintas ka ng buhok na mahaba o kaya sa tali, ganun po. Or, ibig pong sabihin ng kaba is, look patiently. Look patiently. Or tarry or wait or hope, expect, look eagerly. Yan po ang ibig sabihin ng wait sa New American Standard Bible, NASB. Hallelujah. Alright, to bind together, look patiently, tarry or wait or hope, expect, look eagerly. At ang ikalawang madalas na ginagamit na salitang wait sa Hebrew, sa Greek word po, mga kapatid, ang ibig po sabihin naman ay yakal. Y-A-C-H-A-L means to wait or hope, wait expectantly, and so translated in our English Bible sa King James Version na trust. Habang naghintay ay nagkakaroon ng pagtitiwala. Gaya ng sinabi ng Isaiah 51 verse 5. Anong sabi ng Isaiah 51 verse 5? I am ready to vindicate, I am ready to deliver, I will establish justice among nations.
The coastland wait patiently for me. They wait in anticipation for the revelation of my power. Yan po ang ibig sabihin ng yakal. Nang ibig pong sabihin, trust. Habang naghihintay ka ay mayroon kang pagtitiwala. Hallelujah! At sa NIV, New International Version, na ginamit po ito na pangatlong salin ng wait is damam. Damam. Nang ibig pong sabihin, to be dumb. Or grow silent, be still. But sometimes translated wait, tarry, or rest. Rest. Alright? Praise God. Psalm 62 verse 5. Sa King James Version, sabi rito, patiently wait for God alone my soul, for He is the one who gives me hope. Yan po ang ibig sabihin dito, mga kapatid. Habang naghihintay ka, sabi rito, mga kapatid, ay mayroon kang matyagang paghihintay. Pasensyoso ka, ha? Nagtitiis ka na naghihintay. Sapagkat sinasabi rito, siya ang sa atin ay nagbibigay pag-asa. Alright? Yan po ay sa Old Testament. Ngayon, pagdating naman po sa New Testament, iba naman po ang kahulugan ng paghihintay dito. Ang ginamit na salita is prosdekomai. Prosdekomai na ang primary word used sa New Testament ay waiting na meron pong tinatawag na towards or dekomai na ibig sabihin receive or accept. Predokomai means to receive to oneself. To receive to oneself, okay? Or receive favorably. Or expect or look for or wait for. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid. Okay? Ang ginamit po dito sa salitang ito ay dito po sa Mark 15 verse 43. Joseph of Arimathea, a highly regarded member of the council who was himself looking forward. Ito po yung salitang looking forward ay pwede pong waiting patiently to the kingdom of God. Matyagang naghihintay sa kaharian ng langit. And then, sa Luke chapter 2 verse 25, now there was a man in Jerusalem named Simeon who was righteous and devout, looking, alright, ito na naman po yung salitang looking or you may use the word waiting for the restoration of Israel, and the Holy Spirit was upon him. Hallelujah. Praise God. Yung po ang salitang sinasabi rito, prosdekomai. Hallelujah. Praise God. Na meron po silang tinatawag na paghihintay, okay, na umaasa sila at nananalig sila na mangyayari at magaganap yung kanilang mga hinihintay. And then, dito naman po sa sulat po ng Titus chapter hindi po, dito po sa Luke chapter 12 verse 36. Be like people waiting for their master to come back from the wedding celebration, so that when he comes and knock, they can immediately open the door for him. And then in Titus chapter 2 verse 13, as we wait for the happy fulfillment of our hope in the glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. And then in the book of Jude 1:21, maintain yourself in the love of God while anticipating. The word anticipating here is waiting the mercy of our Lord Jesus Christ that brings eternal life. Okay, madalas po itong salitang ito ay tumutukoy sa paghihintay natin sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Hallelujah.
Yung salitang dekomai. Ha? To await. Expect eagerly. Ito po ay primarily prophetic of the return of the Lord and the glorious blessings that will follow. Hallelujah! At meron pang isang salita na ginamit dito, anameno. Nang ibig pong sabihin, mga kapatid, to await one whose coming is expected. Okay? Hallelujah! Sabi nga ng 1 Thessalonians 1:10, and to wait for His Son from heaven, whom He raised from the dead, Jesus our deliverer from the coming wrath. So yan po ang mga ginamit na salita patungkol po sa salitang waiting. Hallelujah. But the Bible, ang isa sa pinakamagandang kahulugan na waiting na ginamit po sa Bible ay yung pong waiting na katulad po ng ginagawa ng mga waiter. Kaya po sila tinawag na waiter. Ito ang dapat, mga kapatid, tungkol sa ating pong mga paghihintay, yung tinatag nating waiting. Ha? Dapat katulad po tayo ng waiter. Tingnan ninyo bakit sila tinawag na waiter. Ha? Yung mga nagsisilbi sa mga restaurant, di ba? Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Yung mga waiter na yan, habang naghihintay sila, anong ginagawa nila? Nakaupo lang ba sila? Nakatayo lang ba sila? Ha? Habang naghihintay matapos kumain at serbisyuhan ang kanilang mga customer, hindi sila magkanda-ugaga sa pagtanggap at mayat maya ay tinatawag sila, may kung ano-ano ang ipinagagawa sa kanila, inuutos sa kanila, ino-order sa kanila. So ang ibig pong sabihin, they are serving while they are waiting. Hindi sila stationary. Hindi sila nakahinto lamang, mga kapatid. Habang sila ay naghihintay, naglilingkod sila. At ganito ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, na tayo habang naghihintay sa mga kung ano ang hinihingi natin, sa kung ano ang inaasahan natin, sa mga panalangin natin, mga kapatid, habang naghihintay ka ng matyaga sa gagawing aksyon ng Panginoon, kailangan tayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Sa langit lang tayo Good morning kay Sister Rose Tasibit at Brother Romy Tasibit at sa iyong mga anak na sina Ruru at Ruby Rose. Gayon din po kay kapatid na Senny Ilyescas at Brother Ray Ilyescas. Isang mapagpalang umaga sa inyong mag-asawa. At binabati rin natin ng isang mapagpalang umaga from Makati City naman, Maria Teresa Pinky Painsan at sa iyong mga kasamahan dyan sa inyong tahanan, ha. At binabati rin natin ang ating kapatid na Sister Lioby Palomares ng Sukat, Parañaque. Ganon din kay Brother Rudy Palomares. So while we are waiting, we must serve the Lord. Hallelujah! Mga kapatid. Amen? Hindi pwedeng tayo naghihintay na wala tayong ginagawa. Hindi ganon. Ang uri ng paghihintay sa mga gagawing aksyon ng Diyos sa ating buhay na gusto ng Panginoon Diyos habang naghihintay tayo sa mga katugunan at kasagutan ng ating mga panalangin na kung ano man ang hinihingi mo habang naghihintay ka sa trabahong hinihingi mo sa Diyos, maglingkod ka sa Kanya. Amen? At yan po ay ginagawa natin araw-araw. Nakikinig kayo. Ang pakikinig ninyo sa programa araw-araw ay isang paraan ng paglilingkod. Ang pag-share ninyo ng Word of God sa inyong mga mahal sa buhay, pagbabahagi ninyo ng programang ito, isang paraan ng paglilingkod sa Panginoon. Ang pagpapatotoo ninyo, isang paraan ng paglilingkod.
Praise God, maraming paraan para paglingkuran ng ating Panginoon Diyos. Hindi mo kailangang nakatunganga ka lang dyan at hihintayin mo yung kasagutan ng Panginoon sa iyong mga panalangin. Kapatid, ang paghihintay ay mayroong kaakibat na paglilingkod sa Kanya, tulad ng mga waiter sa restaurant. Hallelujah! Praise God! So ngayong umaga, tignan po natin mga kapatid, yung mga mahalagang katotohanan ng naghihintay sa Panginoon. Pansinin natin at tignan po natin ang mga nakapaloob na katotohanan, mahalagang mga katotohanan, essential facts, no? Praise God, on waiting. Praise the Lord. Una, mga kapatid, ano po ang una? Ang paghihintay, sulat po ninyo ito, ang paghihintay ay nangangailangan ng pagdaan ng oras. Yes, pagdaan ng oras. Kaya nga gumugugol tayo ng mahabang oras sa paghihintay. Amen? Sabi po ng awit, 130 talata po ay 5 hanggang 6. Pakinggan ninyo ang sinasabi rito. Aking hinihintay ang Panginoon. Hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita ay umaasa ako. Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon ng higit kaysa paghihintay ng bantay sa umaga. Oo, higit kaysa bantay sa umaga. Hallelujah! Praise God! So, anong makikita natin dito? Inihahambing niya ang naghihintay sa Panginoon sa mga gabing nagbabantay ng lungsod na pinapanood ang paglipas ng oras sa pag-asang darating na ang bukang liwayway na makalaya sila mula sa kanilang tungkulin. Inihalintulad, inihambing sa mga gwardya. Yung mga night shift, yung mga nasa graveyard shift na nagtatrabaho, naghihintay sila sa paglipas ng araw, ng gabi. Paglipas ng gabi, hinihintay nila ang bukang liwayway upang makalaya sila sa kanilang tungkulin. Yung pong pagdating ng bukang liwayway ay sigurado po ito, tiyak ito. Hindi maaring hindi darating ang bukang liwayway. Amen? Ngunit hindi nang walang pag-ipas ng panahon. Praise God! Dapat nating maunawaan at tanggapin ang katotohanan, ang paghihintay sa Panginoon ay palaging nagsasangkot ng paglipas ng panahon. Lagi hong mayroong lumilipas na oras. Praise God! Hallelujah! Tulad ng ginagawa natin kapag naghihintay tayo ng balita. Amen! Tulad ng isang espesyal na programa sa TV. Tulad ng pagdating ng isang eroplanong darating na sinasakyan ng balikbayan nating kapamilya. O tulad ng pagre-retiro natin. Ang paghihintay sa Panginoon ay hindi maiiwasang nangangahulugan ng pagtitiis sa paglipas ng panahon. Ngunit nangangahulugan ito ng higit sa higit pa. Gumugugol ito ng oras, ng panahon ang naghihintay. Hindi maaring lilipas ang panahon. Darating at darating din siya. Kaya lang, kailangan nating tiisin yung mga panahong lilipas, yung panahon na magdaraan. Kapatid, yan ang isang mahalagang katotohanan na nakapaloob sa naghihintay. Amen? Praise God! Hallelujah! Ay ba'y napakahirap naman nung maghihintay ka sa wala. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah! Kaya nga, sinabi po ni David, no? Praise God! Ito'y katulad, sinasabi nito,
Hinihintay ng aking kaluluwa at sa kanyang salita umaasa ako. Hinihintay ng aking kaluluwa ang Panginoon ng higit kaysa paghihintay ng bantay sa umaga. Hallelujah! So, ibig sabihin mga kapatid, sigurado at tiyak ang ating mga hinihintay sa Panginoon. Hindi tayo paghihipa. Hindi ito, kumbaga, praise God, hindi maaring hindi ito sagutin at hindi maaring hindi ito darating at darating. Kaya lang, kailangan nating magtiis. Kailangan nating magtiyaga. Wait patiently. Kailangang merong oras na guguguling ka. May panahong kailangang lumipas, kapatid. Hallelujah. You remember Israelite, sa gitna ng kanilang paghihintay, nasa halip na 3 linggo, sila ay makararating na sa lupang pangako. Anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Nagpaikot-ikot sila. Paikot-ikot. 40 years. Instead of 3 weeks, 40 years. At sa kalagitnaan ng kanilang mga paglalakbay na yon, mga kapatid, may ginagawa na ang Diyos sa kanila. Pinatitibay na sila, pinatatatag na sila ng ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! So, tingnan ninyo mga kapatid, kung sakali ba na sa pagtawag natin sa Kanya, ang Diyos, sa tuwing tayo ay magdarasal at tatawag sa Kanya, ay agad-agad ay sasagutin tayo, mga kapatid. Kailangan pa ba natin ng pananampalataya? Kailangan pa ba tayong manampalataya kung sa bawat dasal at panalangin natin, hindi na natin kailangang maghintay? Hindi na natin kailangan ng pananampalataya. So, kaya tayo pinaghihintay ng Panginoon dahil gusto niyang tayo ay tumibay. Gusto niyang tayo tumatag sa ating mga pananampalataya. Ang nais ng Diyos ay hulmahin tayo, i-develop sa atin ang isang matibay at matatag na pagiging Kristiyano. Amen po ba? Subukan ninyong magpalaki ng isang anak na ang laging gawi ay ang humingi sa inyo at sa bawat hingi sa inyo ay agad-agad ninyong ibinibigay. Wala siyang bagay na hindi ninyo ibinigay, kapatid. Ano sa palagay ninyo ang paglaki niya? Magiging matured ba siya? Magiging isang ganap ba siya na lalaki o babae sa kanyang buhay? Hindi. Anong mangyayari sa kanya? Magiging palaasa siya. Hindi siya matututo. Amen po ba, mga kapatid? Kung ang mga anak natin hindi natin tuturuan, sa kanilang pagkabata ay hindi natin sila tuturuan tumayo na sa sarili nilang mga paa at laging ituturo natin na sila'y umasa at sa bawat hingi nila, bigay na lang tayo ng bigay. Kailan pa sila matututo? Paano sila mahuhulma? Paano sila madedevelop, mga kapatid? So, ganun din po, mga kapatid. Ang ating paghihintay sa ating mga hinihingi sa Diyos, hindi agad ito karakadaka ay sasagutin ng Panginoon, kung hindi ito ay mayroong kaakibat na paglipas ng panahon at oras. Amen po ba, mga kapatid? At sa gitna ng ating paghihintay, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Amen ba? Lagi forever ang kanyang awan. Sa presensya na Kaya nga sinabi ni David dito, habang siya'y naghihintay, anong kanya sinabi? Siya'y umaasa sa kanyang salita. Pinangahawakan niya ang salita ng Diyos. Kaya kapatid, hallelujah, maaring sa mga oras na ito, naghihintay ka pa rin. Ngayong oras na ito, kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa. May inihahanda na ang Diyos. May gagamitin na siyang tao para sa iyo. Hintayin mo lang. At habang ikay naghihintay, maglingkod ka sa Kanya.
Umasa ka at manalig ka sa kanyang mga salita. Amen po ba? Gumagawa ang Diyos sa gitna ng ating paghihintay. At yan ang ginawa niya sa mga Israelita. Sa loob ng 40 taon, hinulman niya, pinatibay niya, pinatatag niya ang mga Hudyong ito. Hallelujah! At ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Kaya sa paghihintay, hindi maaring ang paghihintay ay hindi nangangailangan ng pagdaan ng oras. Dumadaan ang oras sa bawat paghihintay natin. May oras na kailangang lumipas. Bagamat mayroon tayong tinatawag na instant healing, no? Instant prayer, agad-agad sinasagot, pero hindi palaging ganon ang sagot ng Diyos sa ating mga panalangin. And usually ganon ang paraan ng Diyos, pinaghihintay tayo. Amen? Yung mga tumatanggap ng mga instant prayer, instant healing, yun ay mga taong ginawan ng himala ng Diyos at sila'y mayroong mataas at matibay na pananalig sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Pero doon sa mga hanggang ngayon ay hindi pa inaabot at tinutugon ng Panginoong Diyos, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Maaring iniisip ninyo, matagal na. Ha? Kung si Abraham nga, 25 years bago nagkaroon ng kasagutan. Pero he was eagerly waiting, no? Doon sa pangako ng Diyos. Hallelujah. Praise God. At sa katunayan, nainip na nga yung kanyang asawa na si Sarah. At para lang maganap at matupad yung pangako, gumawa na siya ng surrogate mother sa katauhan ng kanyang alipin na si Agar. Hallelujah. So ang paghihintay ay nangangailangan ng pagdaan ng oras, kapatid. Ano po ang ikalawa? Ang ikalawa, ang paghihintay ay nangangahulugang kumpiyansa sa pag-asa. Yan ang ikalawang katotohanan pagdating sa paghihintay. Excuse me. Ang magkaroon ka ng buong kumpiyansa sa pag-asa. Kasama sa paghihintay nito yung konsepto ng pag-asa, kung bakit yung salitang kaba ay isinaling minsan na pag-asa o mukhang inaasahan. At kung bakit ang yaka na nangangahulugang maghintay ay parang nangangahulugang alinman sa maghintay o pag-asa. Ang paghihintay at pag-asa ay pinagsama tulad ng isang lubid, hibla ng lubid. Praise God. Parang ganito po, ilalarawan ko po sa inyo. Kapag hinihintay mo, parang ganito ang paglalarawan ng paghintay, no? Yung pag hinihintay mo yung mana na ipinangako sa iyo. 'Di ba? Inaasahan mong umasa at asahan mo yung batas ng lupa, yung law, na magamit ito sa iyo para magkaroon ng kaganapan yung mana. Meron kang inaasahan. Umaasa ka sa batas ng lupa, sa batas ng pamahalaan, na kapag ito ay ginamit sa iyo, makakamit mo yung iyong hinihintay. Ganun, kapatid, praise God. Meron kang inaasahan na darating at darating, bagamat buhay pa, no? Yung magbibigay sa iyo ng mana, pero darating ang panahon, lilipas ang panahon at oras. Yung inaasahan mong batas, ay mangyayari kapag nawala na yung gumawa ng testamento at sa iyo'y ipagkakalob na yung mana mo. So, nandun yung pag-asa. O kapag naghihintay ka para sa balita, di ba? Naghihintay tayo gabi-gabi ng oras ng alas 6 dahil alam natin na mayroong news every day. Meron tayong pinapanood na balita. So, meron tayong pagtitiwala at inaasahan natin gagana itong ating mga telebisyon. At ang istasyon ay magsasahimpapawid at magbo-broadcast. Hindi maaring magbo-broadcast. No? Ipapalabas nila ang mga balita. So, yan po ay lagi nating inaasahan sa pang-araw-araw na ating buhay. Kapag naghihintay tayo upang marinig o tinanggap na tayo sa mga trabahong ina-applyan natin,
Hindi lamang ikaw ang umaasang makakuha ng trabaho, inaasahan mong ang iyong mga kredensyal at kwalipikado ay higit sa sapat. Praise God. So naghihintay po tayo ng oras. Naghihintay tayo ng tawag. Umaasa at nagtitiwala. Ganun po, mga kapatid, ang paghihintay. Ang paghihintay ay nangangahulugang kumpiyansa ka sa pag-asa na mangyayari at magaganap. Gaya nga uli, ihambing natin uli doon sa awit 130. Di ba? Sinasabi rito kapag tayo tulad ng mga gwardya ng lungsod, naghihintay para sa umaga, naghihintay tayo ng higit sa simpleng oras upang lumipas, inihintay natin ang pagsikat ng araw at ang araw ay sumilay para sa liwanag na mapalitan ang kadiliman at ang lamig ay mapalitan ng init ng araw. So ang paghihintay ay nagsasangkot ng pag-asa ng isang espesyal na bagay. Ang paghihintay ay nangangahulugang umasa, kumpiyansa, praise God, tiwala sa pag-asa sa isang bagay na magaganap. Sa huli, ang paghihintay sa Panginoon ay tulad ng paghihintay sa araw na sumisikat. Naghihintay sa mga sagot ng Panginoon sa mga pangangailangan ng tao habang ang araw ay nagdudulot ng init ng araw. Kaya nga mga kapatid, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Dahil sa paghihintay, kailangan kumpiyansa ka. Merong buong kumpiyansa na ang iyong hinihintay ay darating. Amen ba? Ayan, sabi ni Brother Max, so persistent prayer focuses your attention in your request. Amen to that, Brother Max, ha? Focuses your attention in your request. Doon ka nakapokus. Ha? Hindi yung, may pag-asa pa ba kaya? Gagaling pa kaya ako? So, parang nawawalan ka na ng pag-asa doon sa hinihintay mo. Ha? Praise God. Hindi dapat. Dapat buo ang kumpiyansa mo doon sa hinihintay mo. Tama po ba mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Hindi yung wala na. Itong virus na to, wala na to, hindi na tumahihinto. Praise God. Hindi ganun. Ha? Tandaan ninyo mga kapatid, ang lahat ng bagay ay may katapusan sa mundong ito. So bakit ka mawawalan ng pag-asa? Panapanahon lang mga kapatid. Hindi lahat forever, katulad ng naririnig nyo sa awit. Ang forever lang sa mundong ito, pag-ibig ng Diyos. Ang forever lang sa mundong ito, salita ng Diyos. Pero yung mga problema, mga pandemyang yan, yung mga krisis niyan, hindi forever yan kapatid. Kaya dapat maging buo ang kumpiyansa natin sa pag-asa natin. Ha? Praise God. Huwag niyo sabihin, may pag-asa pa ba kaya akong makapag-asawa? May pag-asa pa ba kaya akong makaahon? Pagka ganun ng mga katanungan, ang ibig lang sabihin nito, nawawalan na kayo ng kumpiyansa sa inaasahan ninyo. Amen po ba mga kapatid? Para yung naghihintay ka ng ng isang balikbayan na kamag-anak mo na sigurado ka darating at darating dahil yun ang kanyang oras ng pagdating, araw. Yung flight number niya nakadetalya, nakikita mo sa monitor. And yet, wala pa rin dumarating. Hindi mo sasabihin, alaga, umuwi na tayo. Hindi na siguro darating yun. Nakalagay dun, talagang tiyak siguradong darating Ha? Amen po ba mga kapatid? Praise God. So, sasabihin mo na lang, hindi. Ayan nakalagay talagang totoo, darating siya. Maghintay-hintay tayo dito, darating at darating yan. Yun yung araw Sigurado yung kanyang dating Praise God, maring na-delay lang. Ha? Parang nung isang nangyari sa amin yan, tagal namin naghintay sa airport.
Nintay namin yung pagdating ng anak namin. Wala. Wala talaga. Natanong na namin lahat. Bakit ganun? Andyan na yung aeroplano, wala pa rin. Naka-arrival na, wala pa rin. Yung pala, mali yung airport na pinuntahan namin, kaya pala wala. Sa kabilang airport pala. Dumating naman pala, mali nga lang yung pinuntahan namin. Kaya siya naghihintay dun sa kabilang airport at naghihintay din na sundo, wala rin dumarating na sundo. Praise God! Kaya mga kapatid, dito sinasabi, kailangan buo ang ating kumpiyansa. Ang naghihintay o ang paghihintay ay nangangahulugang kumpiyansa sa pag-asa. With full confidence of hope. Hallelujah. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa, kapatid, kung bakit hanggang ngayon yung pangalan mo ay nasa prayer request list pa. Praise God. At yung iba naman kaya nasa prayer request list ay dahil gusto nila na ang kanilang mga pangalan ay naipapanalangin para sa patuloy na proteksyon ng Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Pang-araw-araw na proteksyon ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. So mga kapatid, dito muna tayo saglit na titigil sapagkat tayo po ay sobra na po sa oras. Dahil mananalangin po tayo ng mga prayer request, pwede na po ninyong ipadala ang inyong mga kahilingan. At again, sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, wag tayong panghihinaan sa paghihintay. Praise God, maghintay lamang po tayo, maging buo ang ating kumpiyansa. Kaya katulad ng aking ibinahagi sa inyo mga kapatid, unang-una, ang paghihintay ay nangangailangan ng pagdaan ng oras. Kailangan may lumipas na panahon, may lumipas na oras sa paghihintay. Dahil kung wala po yung pagdaan ng oras, wala po yung paglaan ng oras, katulad lang yan na kapag tayo ay dumalangin sa Diyos at agad na sinutugon at sinasagot ang ating mga panalangin, abay baka hindi na natin kailangan ng pananampalataya. Pero kailangan natin ng pananampalataya. Kaya pinadadaan ng Diyos ang ilang oras, ang ilang araw at ilang panahon bago niya katagpuin ang ating mga panalangin upang sa gayon ay maging matibay tayo. Praise God. Ma-develop ang karakter natin. Matuto tayong maghintay. Hindi yung tayo ay walang pasensya, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Diyos. At ang paghihintay, sinasabi rito, ay nangangahulugang buo ang kumpiyansa sa pag-asa. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako po sa ating pong mga prayer request. Pwede na po kayong mag-send ng inyong prayer request. Kaya sabi ni Sister Annalisa, so true, Pastor, always in God's perfect time. Amen to that. Diyos ang laging katugunan. Kung mananalig at magtitiwala ka sa Diyos na makapangyarihan, sa Kanya'y walang mahiya. Kung ikaw ay lalapit, ngayon na. Alright, sama natin sa panalangin ng ating mga kapatid, Liza Nielsen de la Torre, Vincent M. Magana, Linja Menrique Magana, Nenita Menrique, Francis Pinsan and family, John and Apple Magana and family, at ang ligtas na paglalakbay ni Mami Carmelita Hartsack. Ganon din po, sama natin sa panalangin ang Go and Retago family, Nora Vista Antay, Lani Liwag and family, Jose Cascante Santiago Jr.,
At ganun din si Stella Fugal and family, Merlin and Wilson Corpus and family, Wilmer J. Corpus and family, Ignacio family, Marilyn Estonactoc Foster, Israel and Marilu Quinto and family, Gilbert and Rosemary de la Cruz, JR and Diana Caligdan and family, Edison and Chiqui Nadia Zobrepeña and family, Leo and Marian Santos and family. Sama rin po natin sa panalangin si IB Diaz, Job Abia and family, yung kanyang si Job, yung kanyang promotion at yung kanyang hinahangad na posisyon sa trabaho. Dalena and Abardo family, Gonzales family, Elisa Domingo and family, Arnel Alpon and family, June Soribio and family, Marvin and May Soribio and family, Mario and Marilyn Soribio and family, Emil Dalipe and family, Nita and Elmer Dalipe, Mary Grace Sumido Enriquez and family, ang ating mga kapatid na nagdadalang tao, Reyana de los Reyes, Rosel Domingo, Rachel Pinsan Robles. Sama rin natin sa panalangin Helen Lopez and family, Richard Rason and family, Donnie Alcantara, praise God. Sama rin natin si Maricel Sagadraca and family, Remy Ropino, Rogelio, Rochelle, Annabel, Amanda Angela, Arian and Rodel Costales, Rowena Morgan, Connor and Ret Meriman, Mary Joy and Kit Mendoza, Sheila May Arisa, Liv John Puentas, Romelito Valdez. Sama rin natin Chuchi Yuzon, Lourdes Tan, Bimbi Soribio, Ma'am Guadalupe Labis and family, Salud and Rodel Cahala, Kathleen and Kelsey Cahala, Lilibet and Ray Ramirez and family, Efremia and Gerson Abiaconje and family. At ganoon din po si Lisa Villarico, Ernie Chan, Ernie Perez, Ronald Chan, Ronnie Atendido. At ganoon din si Nanay Leti Ignacio, Nanay Esther Pagtakan and Nanay Lourdes Sanggalang. Sama rin natin ang mga kabuhayan, mga negosyo ng ating mga kapatid, ang Balay Dorano, Elas Cosmetic, Brixlar Beauty Clinic, Josie Chamson Diagnostic Clinic, Skyhope GPS, at ganoon din po ang Reblink Internet Service, Mobile Device Integrates GPS Services, Criskit Enterprises, Veterans Motor Shop, Jesus Our Wisdom Christian School, Architectural Team ni Architect Leo, Bookkeeping Firm ni Sister Lily, Car Rental Services ni Brother Lloyd, Brother Fred and Sister Elena, at ang Providence Memorial Plan na marilis na yung commission nila Sister Rayana at Sister Neng, Timbis Lutong Bahay, Chocolate Indulge Pa, Soap's Boutique, at ang mga paupahang bahay ni Nanay Letty, Sister Lori, at Nanay Remy, ganun din yung pong condominium ni Sister Apple, at yung pong bed spacer ni Sister Lisa Domingo. Hallelujah. Praise God. Tayo dumulog at lumapit sa banal na trono ng Diyos. Ngayon na in your name there is healing. In your name there is salvation. In your name there is a victory. Glorify your name, Lord Jesus. In your name. Panginoon namin Diyos, Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa iyong mga salita na amin pong tinungayan, na muli o Diyos ay nagbigay sa amin ng kalakasan, paglago at pag-unlad ng aming mga buhay pananampalataya. Maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na sa amin ay nagbigay ng kumpiyansa na kami ay patuloy na umasa sa mga bagay na hinihintay namin, sa iyong pagkilos at paggawa sa aming buhay, sa pagtagpo at pagsagot mo sa aming mga panalangin. Matyaga at matibay kaming naghihintay na ito, O Diyos, ay magkakaroon ng iyong pagtugon, Panginoon Diyos. Tinatas ko po sa iyo ang aking kapatid na Sister Becky Garcia na tuluyan na pong bumaba yung creatinine niya, O Diyos, na kung saan ay dumaan siya kagabi sa isang dialysis. O God, I know, Lord, that you are our Lord, our great physician, na kaya mong i-restore sa normal ang kanyang creatinine, Panginoon Diyos, sa pangalan ni Jesus, O God. Ipuin mo ang kanyang kidney, Panginoon.
Lord, walang imposible sa iyo. Ang iyong makapangyarihang kamay ang dadaloy at hihipo kay Sister Becky Garcia ngayong umagang ito. Patuloy mong palakasin yung kanyang yung kanyang kidney, o God, at tuluyang maging normal ang kanyang creatinine right now in the name of Jesus, Lord. At ganun din po ang kahilingan para po sa pamilya ni Bernadette Cortez, o God, na nasa Isabela, na maging successful ang kanilang kabuhayan, yung kanilang water refilling station at yung kanilang kainan o yung kanilang karinderya, Panginoon Diyos. Pagpalain niyo po ito, bigyan niyo po sila ng wisdom, knowledge on how, God, na magiging successful, magiging maunlad ang mga kabuhayan ito. At pagpalain mo rin po ang kahilingan po ni Maria Teresa Pinky Painsan, na pagpalain ninyo si Shelo Martinez, na ngayong umagang ito ay regular ang kanyang menstruation, Panginoon Diyos. Paggalingin mo po rin, Panginoon, sa kanyang allergy, at pagpalain yung training at pagmumotor, Panginoon, at pagalingin yung sinusitis, yung pigsa at migraine po ni Justin Canyesares, o God, at pagpalain ng kanyang trabaho, Panginoon Diyos. Salamat po, Ama, sa patuloy na pagbibigay mo ng malinaw, maganda at maayos na kaisipan para po kay Mark Maco. God, gawin mo po siyang produktibo sa kanyang buhay. Pagalingin mo ang sakit at karamdaman mula po kay Edward at Isabel Canyesares. Pagpalain mo ang relasyon nila Russell Rayat at Shelo Cecilia Martinez, at ipagpalain mo rin po maging si Patricia Gedang at Mark Macob, Panginoon Diyos, at ang kanilang kabuhayan na Mark Macob, the MCB Coffee, at yung yung Dropshot Burger, Panginoon, na negosyo, Panginoon Diyos, ni LA, at ilayo sila sa kapahamakan at tukso sina Mark Macob at Russell Rayat. Salamat po, Diyos, na ikaw ang patuloy na gumagalaw at kumikilos sa buhay ng mga kapatid namin ito. Pagpalain mo rin po, Panginoon, si Ruby Rose, yung kanyang QDC, lahat ng kanyang medical at eye test ay maging maayos, maipasa niya, Panginoon Diyos, at maging walang anumang mga hadlang at balakid. At pagpalain mo si Kenneth Maglaya para po sa pamilya Cortez at mga kaibigan nito, Panginoon Diyos. Maging blessing po siya, Panginoon. Maging instrumento siya, Panginoon, na sila ay pagpapalain sa pamamagitan po ni Kenneth Maglaya. O God, dalangin ko rin po ang kahilingan po ni Sister Annalisa para po kay Norma Ablas, o God, yung kanyang pension sa GSIS, o God. Right now, inaangkin po namin, Ama, na ikaw ang Diyos, nakikilos at gagalaw, Panginoon Diyos. Hipuin mo ang mga taong may kinalaman para po sa kanyang pensyon. Alisin mo ang mga kamay na pumipigil nito, Panginoon Diyos. And right now, Lord, we declare financial blessing upon Norma Ablas, O God. Salamat po, Diyos. Pagalingin mo po, Panginoon Diyos, si BJ at Honey Salazar para po sa kanilang gastritis, Panginoon Diyos. We rebuke, O God, yung kanilang mga sakit at karamdaman, at pagalingin niyo po sila, at ang health and financial blessing para po sa Cortez family. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito, na ikaw ang Diyos na kumikilos at ikaw ang Diyos ng himala. Lord, we rebuke the stage 1 ovarian cyst sa buhay po ni Mick Manansala, O God, ngayong umagang ito. Ikaw ang Diyos na makikilos at lulusawin mo ang bukol na ito sa katawan ni Mick Manansala. At ganun din po, Panginoon, ang panalangin ko sa mga pangalang binasa ko sa listahan ng mga kahilingan. Maaring meron sila't iba't ibang uri ng cancer, sakit sa puso, O God, diabetic, O God, at maging mga arthritis at gout, Panginoon Diyos, mga hypertension, o anumang uri ng mga sakit at karamdaman, lalo na yung mga dumadaan sa mga COVID-19 right now. In the name of Jesus, Lord, i-cover niyo po sila ng iyong banal na dugo, at ngayong umagang ito'y maranasan nila ang tunay na kapangyarihan mo, na sila, O Diyos, ay pagpapalain mo ng mabuting kalusugan. Salamat po, Diyos, maging sa mga kapatid nila at mga
kamag-anak na hindi pa nakakakilala sa iyo, Diyos. Dalangin nila na ito ay makatanggap sa iyo, Panginoon Diyos. Hipuin mo ang kanilang mga puso, mangusap ka, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Diyos. Pagpalain mo rin po yung aming kapatid na si Stella Vidal na nanonood from West Virginia at ang kanyang pamilya, Panginoon Diyos. Pagpalain mo rin po ang kanyang panonood sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na patuloy na kumilos sa kanilang buhay. O salamat po, Diyos. Ingatan niyo po ang aking may bahay na nasa California, Panginoon Diyos. O God, si Rochi, o God, ingatan niyo po siya sa kanyang pang-araw-araw na trabaho at sa kanyang araw-araw na pagmamaneho at paglalakbay, at ang aking mga in-laws, mga mahal sa buhay na nasa ibayong dagat, Panginoon Diyos, na mga frontliner, ilayo niyo po sila sa kapahamakan at sa mga panganib, o God. Hallelujah. Salamat po, Diyos. At pagpalain niyo maging ang mga negosyo at kabuhayan na aking binasa, o God. Patuloy niyo paunlarin, palaguin sa gitna ng krisis na maraming mga kumpanya, negosyo ang nalulugit, nagsasara. Subalit ang mga negosyo at kabuhayan ng iyong mga anak ay patuloy mong palalaguin, sapagkat ikaw ang Diyos na kapartner nila. Ikaw ang Diyos na nagbibigay sa kanila ng mga customer, mga kliyente, o God. Salamat po, Ama. Salamat po, Diyos, ngayong umagang ito. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na nagdaraos ng kanilang mga kaarawan, ng kanilang mga anniversary. Ikaw ang magdagdag ng marami pang taon at araw sa kanilang buhay. O God, salamat po sa buhay na idinagdag mo, sa buhay po ni Tatay Marino, ni Sister Aida, o God, na nagdaos ng kanilang kaarawan. Ikaw, o Diyos, ang patuloy na magpala sa kanila ng mabuting kalusugan. Salamat po. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Ang bawat isa ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Hallelujah. Praise God. Glory, glory to God. Hallelujah. Nakaraos na naman po tayo ng isang oras ng pamamahayag at pangangaral ng salita ng Diyos. At sa lahat ng mga patuloy na naghihintay, huwag kayong mawawalan ng kumpiyansa sa inyong pag-asa. Kailangan lang po na mayroong oras na dumaan at panahon na lilipas upang sa gayon ay katagpuin ng Diyos at tayo po ay magkaroon ng matyagang paghintay. Ibinigay ko po sa inyo ngayong umaga ang kahulugan ng paghihintay, ha? At ilang mga katotohanan sa likod ng ating paghihintay. Bukas, daragdagan po natin yan, mga kapatid. Kaya ipagpapatuloy natin ang ating pag-aaral hanggang sa buong linggong ito tungkol po sa paghihintay natin sa aksyong gagawin ng Diyos sa ating pong mga panalangin. At patuloy po ang aming pag-anyaya sa inyo sa darating pong linggo, June 27, our mid-year Thanksgiving. Pasasalamat sa Diyos, mga kapatid. Tayo po sa darating na linggo ay walang gagawin kung hindi ang magpuri, magpasalamat at umawit ng mga papuri sa ating dakilang Diyos na buhay. Antabayanan po niyan at magdala po tayo at muli po tayong magtatanim ating pong seed of faith sa darating po na June 27. Magtatanim ulit tayo ng binhi para po sa susunod na 6 na buwan na tayo ay aaning muli ng mga kabutihan ng Panginoon. So, maraming salamat maging sa mga kapatid na nagpapadala ng kanilang mga kaloob at handog para po sa mga lingkod ng Panginoon. Praise God. Salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa mga man of God. Hallelujah. Praise God. Ang Diyos ang magbabalik ng lahat ng mga kabutihan ninyo sa buhay po ng inyong patuloy na paggawa ng mabuti at pagtulong at pagsuporta sa mga gawain ng Panginoon. At doon po sa mga nais makibahagi sa ating pong proyekto, praise God, yung ating pong bibili po tayo ng ating pong gamit na powered monitor speaker.
So nangangalap po ang inyong lingkod ng pondo para po sa pagbili ng powered monitor speaker. Mangyari po lamang kung kayo ay hinihipo ng Panginoon Diyos, pwede po kayo magpadala sa ating GCash account na naka-pin comment po sa ating pong live streaming. Praise God, hallelujah. Ang ating pong dalangin para po kay Eliza Nicole ay gumaling ang kanyang anak sa luslos. Praise God. Okay, ang Diyos ang siyang magpapagaling sa kanya at ganun din ang maingat na pagdating at ligtas na paglalakbay ni Mami Carmelita Hartsack ay pagpapalain ng Diyos yung kanya pong paglalakbay at sa katunayan ay naipanalangin ko na po siya nung araw ng Sabado. Praise God. Kaya ako'y buo ang aking kumpiyansa na ligtas at mapayapa ang kanyang paglalakbay. Ha? So praise the Lord mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pagsama muli sa ating pong gawain, sa ating sama-samang pag-aaral at pagsasaliksik ng salita ng Diyos. Alright? Sa himig po ng tugtuging ito, muli ang inyong lingkod ay pansamantalang magpapaalam sa inyo sa pangunguna po ng ating Panginoon Jesucristo at sa pamamahala po ni Pastora Nene Principe at sa kapwa ko lingkod, Pastor Tony Rodeo, itong inyong lingkod, Pastor Manny Dalena, na sa inyo'y nag-iiwan ng mga salitang kalakasan na kung tayo ay may pangangailangan, huwag tayong magkatubiling lumapit palagi sa trono ng mabaging Diyos, maging buo ang ating kumpiyansa. Praise God, sabi po, huwag tayong mag-aatubili, kailangan buo ang ating kumpiyansa upang kamtan ang ating ang awa at tabag sa panahong kailangan natin ito, sapagkat sa Diyos ay walang imposible. So, ang pag-ibig ng Diyos ay patuloy na magari sa ating buhay. Ang kanyang pagliligtas ang babaunin natin sa ating pang-araw-araw na paglalakbay, sa paglabas-labas natin sa ating mga tahanan, at ang kanyang banal na espiritu ay lalagi sa atin upang pagharian tayo ng kapayapaan. Stay safe, stay healthy, stay strong. To God be all the glory. God bless us all. Bye-bye! Isip, di malaman ang gagawin. Naisip lang tapusin ang buhay. You're welcome po, Sister Neng, Sister Becky. Ganon din po kay Sister Rosemary at Brother Luisito Miquillabas. At shoutout din sa Mighty Gonzales. Laging forever ang kanyang awa. Sabi ni Brother Luisito, maraming salamat Panginoon sa isang taong pag-ibig, pagmamahal at sa mga biyayang ibinibigay mo sa akin, sa maging sa aking mga pagsubok na ikinararanas sa akin upang mas maging mas mahigpit. Hihigpit pa ang aking pananalig at pananampalataya sa iyo. Amen to that, Brother Louis. Amen to that. Shout out kay Sister Lorna Gonzales. You're welcome, Sister Marilu. And Sister Memia Tupas. And Sister Marlene. And Sister Lily. And good morning din po kay Sister Levi Rafael at Brother Ruel Rafael. Gayon din kay Erwin at kay Kit, at gayon din sa inyong apo na si Aries. Sa karamdaman and shout out also to Rayana Moreno de los Reyes. May the Lord grant you more of wisdom para sa iyo, NCLEX section. ng Diyos ng ang forever. Sa langit ng tayo Bye-bye! Overcome, Sister Rose Nasibi! Diyos ng aking Saran Hamida Shukran, Brother Lloyd.